Ang kapatid ng amo ay may binabalak na kung ano, ngunit nahuli siya ng tagalinis. Ang ginawa niya pagkatapos noon ang tuluyang nagbago sa buhay ng pamilyang iyon. Ang burol ay nagaganap sa ilalim ng mabigat na katahimikan, yaong hindi na kailangan ng mga salita upang ipakita ang lalim ng pagkawala. Nanatiling nakaupo si Clarissa sa isa sa mga pinakalikurang bangko, magkahawak ang mga kamay sa kandungan at nakatuon ang tingin sa isang hindi tiyak na punto sa unahan. Mula nang pumanaw ang mga magulang, halos hindi na siya nagsalita. Makikita sa kanyang mukha ang matinding pagod, malalim na lungkot at isang pakiramdam ng kawalan ng sandigan na hindi na kailangang ipaliwanag. Para sa kanya, hindi lamang ito pagkawala ng mga magulang, kundi pati ang takot sa kung ano ang susunod, sa bahay na magiging tahimik at bakante, at sa mga desisyong hindi pa niya kailanman kinailangang harapin ng mag-isa. Si Sebastian, ang nakatatandang kapatid, ay nakatayo ilang metro sa unahan. Tuwid ang tindig, seryoso, binabati ang mga tao sa pamamagitan ng mabilis na kilos at maiikling tugon. Iba ang anyo ng kanyang pagluluksa, walang luha, walang mahahabang katahimikan. Ang malinaw na naroon ay pagkainip. Sa ilang sandali, tumitingin siya sa relo, humihinga ng malalim, at iniiwas ang tingin na parabang ang lahat ng iyon ay isang hindi komportabling yugto na kailangan ng matapos agad. Kapag may nagtatangkang makipag-usap ng mas mahaba, sumasagot siya ng tuwiran at halos mekanikal na mga pangungusap. Palaging ipinapahiwatig na marami pang praktikal na bagay ang kailangang asikasuhin. Maingat at may paggalang na gumagalaw si Rosalinda sa paligid. Hindi siya kapansin-pansin, ngunit laging malapit kapag may kailangan si Clarissa. Inaayos niya ang bag sa kandungan nito, nag-aalok ng baso ng tubig o inilalagay ang kamay sa balikat niya nang walang imik. Sa isang sandali, nang mapansin niyang namumuo ang luha sa mga mata ni Clarissa, bahagya siyang yumuko at marahang nagsabi, "Kung kailangan mong lumabas sandali, sasamahan kita. Hindi mo kailangang tiisin ang lahat ng mag-isa." Tumango lamang si Clarissa bilang pasasalamat, hindi kayang sumagot ng salita. Nang matapos ang burol, hindi rin gumaan ang pakiramdam. Makalipas ang ilang oras, nagtungo silang lahat sa bahay ng pamilya. Dahan-dahang binuksan ang tarangkahan at pumasok si Clarissa na parabang tumatapak sa isang sagradong lugar. Bawat sulok ay puno ng alaala, ang pasilyo, ang sala, ang mga kasangkapan, lahat ay tila may bakas pa ng presensya ng mga magulang. Sumunod agad si Sebastian, ngunit iba ang kanyang pagtingin. Sinusuri ang espasyo hindi bilang tahanan, kundi bilang isang bagay na ngayon ay kailangang pamahalaan. Sa pangunahing sala, hiniling ng abogado na maupo sila. Maingat niyang binuksan ang folder, inayos ang mga papel sa mesa, at huminga ng malalim bago nagsimula. "Alam kong hindi ito ang pinakamadaling sandali, ngunit kailangan kong tuparin ang itinakda," sabi niya. Nanatiling tahimik si Clarissa habang si Sebastian ay nag-krus ng mga braso, halatang naiinip. Ipinaliwanag ng abogado na ang ari-arian ay hahatiin ng pantay sa dalawa, kalahati sa bawat isa, alinsunod sa formal na dokumento. Hanggang sa puntong iyon, nanatiling walang emosyon ang mukha ni Sebastian. Pagkatapos dumating ang bahaging nagpabago sa ihip ng hangin sa silid. Tungkol naman sa bahay, malinaw na iniwan ng inyong mga magulang na ito ay mapupunta ng buo sa pangalan ni Clarissa. Lalong bumigat ang katahimikan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Clarissa, kitang-kita ang pagkagulat. Inilagay niya ang kamay sa dibdib at marahang nagsalita, nanginginig ang boses. "Hindi ko inaasahan ito. Hindi ko alam kung handa na ako." Si Sebastian naman ay nanatiling seryoso, ngunit ang paninigas ng kanyang panga ay nagbunyag ng pagkainis. Huminga siya ng malalim bago magsalita. "Naiintindihan ko ang desisyon, syempre. Iyon ang kagustuhan nila. Masyadong kontrolado, masyadong pinaghandaan ang tono, at hindi nito nalinlang ang sinumang nakikinig ng mabuti." Ipinaliwanag ng abogado ang mga detalye ng batas, tinalakay ang mga takdang panahon at mga dokumento, ngunit halos hindi na makasabay si Clarissa. Napakabigat ng responsibilidad. Lumapit si Rosalinda nang hindi mahalata at tumayo sa likuran niya, isang tahimik na sandigan. Si Sebastian ay nagtanong ng ilang teknikal na bagay. Lahat ay may kinalaman sa halaga, pagpapanatili,
at buwis. Ni minsan ay hindi niya binanggit ang emosyonal na halaga ng bahay, tanging ang posibleng maging abala sa hinaharap. Nang matapos ang pulong at magpaalam ang abogado, naging kakaiba ang kapaligiran. Nanatiling nakaupo si Clarissa ng ilang minuto, nakatingin sa paligid. Tinatanggap ang bagong realidad. Hinaplos niya ang braso ng sofa kung saan dati siyang umuupo kasama ang ina at marahang bumulong. Mahal na mahal nila ang lugar na ito. Palagi nilang sinasabing dito ang puso ng pamilya. Maingat na sumagot si Rosalinda, ipinagmamalaki ka nila. Palagi nilang sinasabi iyon. Lumayo si Sebastian ng ilang hakbang, dahan-dahang naglakad sa sala. Pinagmasdan niya ang mga dingding, ang mga bintana, ang mataas na kisame. Ang dating kontroladong tingin ay nagkaroon ngayon ng ibang laman. Hinanakit. Tumigil siya malapit sa pinto, muling nag-krus ng mga braso at nanatiling tahimik ng ilang segundo na parabang may binibilang o tinatansya. Pagkatapos may pilit na kalmadong sinabi, "Aakyat muna ako, kailangan kong ayusin ang mga gamit ko." Hindi sumagot si Clarissa. Nanatili siyang nakaupo, yakap ang sarili, sinusubukang makahanap ng kaunting ginhawa sa mga alaala. Muling lumapit si Rosalinda, umupo sa tabi niya at marahang nagsabi, "Masyadong mabigat ang araw na ito. Baka bukas mas malinaw na ang lahat." Isinandal ni Clarissa ang ulo sa balikat ni Rosalinda at hinayaang tumulo ang ilang luha na pinipigilan niya mula pa sa burol. Kinabukasan ng umaga, nagising ang bahay na may ibang pakiramdam. Naroon pa rin ang katahimikan, ngunit hindi na katulad ng sa burol. Isa itong katahimikan ng pag-aangkop ng mga taong pilit na nagpapatuloy kahit hindi pa tiyak kung paano. Si Rosalinda ang unang bumangon. Naghanda siya ng almusal, binuksan ang mga bintana, inayos ang sala ng may dating pag-iingat na parabang ang maliliit na kilos ay kayang panatilihing buhay ang bahay. Habang naglilinis, tahimik niyang pinagmamasdan si Clarissa. Dahan-dahang bumababa ang dalaga sa hagdan, pagod ang mga mata, may dalang folder na puno ng mga papel. Umupo siya sa mesa at sinimulang ayusin ang mga dokumento, mga lumang kontrata, mga bayarin at mga litrato. Malinaw ang hangarin na panatilihin ang lahat gaya ng iniwan ng mga magulang, na parabang ang pag-aayos ay isang paraan upang hindi tuluyang mawala ang nakaraan. Maya-maya, lumitaw si Sebastian. Naglalakad siya sa bahay na walang tiyak na patutunguhan. Humihinto sa ilang silid, tumitingin sa mga aparador, estante at mga saradong pinto. Kitang-kita ang kanyang pagkainis. Dumaraan siya sa sala, tinitingnan si Clarissa na napapalibutan ng mga papel at humihinga ng malalim na parabang pakiramdam niya ay wala siyang lugar sa sariling espasyo. Sa isang sandali, malamig niyang sinabi, "Marami talagang naipon sa bahay na ito. Mahirap panatilihin kung ganyan." Saglit na nagtaas ng tingin si Clarissa at mahinahong sumagot, "Alam ko, pero ayokong baguhin muna ang anuman. Kailangan ko ng panahon." Tumango lamang si Sebastian, ngunit ang kanyang mga mata ang nagsabing hindi siya nasiyahan sa sagot na iyon. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng mabagal. Patuloy na nakatuon si Clarissa sa pag-aayos ng mga nakabinbing usapin, laging may Rosalinda sa tabi, handang tumulong, mag-alok ng kape at magbigay ng mga salitang pampalakas ng loob. Si Sebastian naman ay lalong nagiging balisa. Kaunti ang sinasabi, ngunit maraming pinagmamasdan. Sa ilang sandali, tumitigil siya sa harap ng harapan ng bahay, para bang may kinakalkula. Ang pakiramdam na wala siyang kontrol sa lugar na iyon ay lalo siyang iniinis sa bawat pagdaan ng araw. Makalipas ang ilang araw, tinawag ni Sebastian ang abogado ng pamilya para sa isang pribadong pag-uusap. Pumili siya ng oras na wala si Clarissa sa paligid. Umupo sila sa sala, magkaharap. Dumiretso si Sebastian sa paksa. "Gusto kong malaman kung may legal bang paraan para mailipat sa pangalan ko ang bahay o kahit bahagi ng mga ari-arian. Isang bagay na pwedeng gawin ngayon." Huminga ng malalim ang abogado bago sumagot. Pinananatiling propesyonal ang tono. "Naipaliwanag ko na ang lahat noong araw ng pagbasa. Ang bahay ay iniwan ng eksklusibo para sa iyong kapatid. Walang legal na puwang para baguhin iyon. Anumang pagtatangka ay magiging labag sa batas." Nagpumilit si Sebastian. Nagsalita siya tungkol sa kawalan ng katarungan, sa pagiging panganay, at sa pagtulong niya sa mga magulang sa iba't ibang pagkakataon.
Nakinig ang abogado ng may pasensya at sumagot ng matatag. Nauunawaan ko ang nararamdaman, ngunit malinaw ang naging desisyon. Kahit gusto kitang tulungan, wala talagang legal na paraan. Nagbago ang anyo ni Sebastian. Bahagyang tumaas ang boses niya nang sabihin, "Ibig sabihin hindi ka man lang handang sumubok?" Sumagot ang abogado ng seryoso, "Hindi ako maaaring makisangkot sa maling gawain." Biglang tumayo si Sebastian, itinuro ang pinto at tinapos ang usapan ng may pagkamataray. "Kung ganon, maaari ka nang umalis, hindi na kita kailangan." Nang mag-isa na siya, muling nagbago ang atmosfera sa bahay. Naglakad si Sebastian pabalik-balik. Umiikot ng walang tigil ang mga iniisip. Pinagmamasdan niya si Clarissa mula sa malayo, laging abala sa mga papel, desisyon at mga pag-aalinlangan. Napapansin niya kung gaano ito kamarupok sa sandaling iyon, kung gaano pa ito apektado ng pagkawala. Sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang isang mapanganib na ideya. Malabo pa, wala pang tiyak na hugis. Iniisip niya na kung may mangyari sa kapatid, kahit pansamantala lamang, siya ang hahawak sa lahat. Hindi ito hayagang masama, ngunit unti-unti nang hinuhubog ang layunin sa isang tahimik na paraan. Si Clarissa naman ay napapansin din ang kakaibang kilos ng kapatid, ang pagkabalisa, ang mga tingin, ang malamig na pakikitungo. Isang hapon, nagpasya siyang magbukas ng usapan. Natagpuan niya si Sebastian sa sala, nakatanaw sa bintana. Lumapit siya ng maingat at nagsabi, "Pakiramdam ko iba ka nitong mga huli. Alam kong mahirap ang lahat ng ito, pero kung gusto mong magsalita, nandito ako." Humarap si Sebastian na may ngiting masyadong pilit. Halatang sa pilitan ang kabaitan. "Sinusubukan ko lang harapin ang lahat ng ito. Napakahalaga sa akin ng bahay na ito." Huminto siya sandali bago magpatuloy. "Naisip mo na bang ipasa sa pangalan ko ang bahay balang araw? Mahilig kang maglakbay, baka mas mapadali nito ang buhay mo." Nagtaka si Clarissa. Hindi tuwiran ang hiling, ngunit malinaw ang kahulugan. Sumagot siya ng maingat, pinipiling mabuti ang mga salita. "Hindi pa ako handa para diyan. Malaki ang kahulugan ng bahay na ito sa akin ngayon. Marahil sa hinaharap, kung magawa kong bumitaw, saka tayo maaaring mag-usap." Nanatili ang ngiti ni Sebastian, ngunit saglit na tumigas ang mga mata niya. Tumango siya at nagsalita sa kontroladong tono. "Siyempre, naiintindihan ko. Ayokong pilitin ka." Nagpasalamat si Clarissa at umalis. Litong-lito pa rin sa naging usapan. Naiwan si Sebastian doon, magmukhang kalmado sa labas. Ngunit sa loob ay lalo lamang lumalala ang pagkadismaya. Hindi umubra ang plano gaya ng inaasahan niya, ngunit naitanim na ang binhi. At habang sinusubukan ni Clarissa na panatilihing buhay ang alaala ng mga magulang, si Sebastian naman ay nagsisimulang mag-alaga ng ibang-iba. Isang bagay na nagsisimula pa lamang, ngunit nangangakong magdadala ng malalalim na kahihinatnan para sa lahat ng nasa bahay na iyon. Ilang oras matapos ang kakaibang pag-uusap nila ng kapatid, umakyat si Sebastian sa silid at maingat na isinara ang pinto, para bang gusto niyang ihiwalay ang sarili sa natitirang bahagi ng bahay. Naglakad siya pabalik-balik, hinahaplos ang buhok, humihinga ng malalim. Sinusubukang ayusin ang mga isipang matagal nang wala sa kontrol. Huminto siya sa harap ng bintana, tumingin sa hardin sa ibaba, at bumulong sa sarili na hindi iyon makatarungan na palagi siyang naisantabi. Kinuha niya ang cellphone, nag-atubili ng ilang sandali at saka tumawag. Nang masagot ang tawag, nagbago ang tindig niya. Lumayo siya sa pinto, ibinaba ang boses at nagsimulang magsalita ng may matinding pag-iingat. "Kailangan ko ng pabor. Isa sa mga hindi ka pansin-pansin, naiintindihan mo." Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Habang nakikinig lamang si Sebastian, dahan-dahang tumatango. Dapat ay tahimik, walang maghihinala, isang bagay na simple, madaling gamitin. Naglalakad siya sa loob ng silid habang nagsasalita, para bang bawat hakbang ay tumutulong sa kanya na kumbinsihin ang sarili sa naging pasya. Mahalagang gumana ito at walang makapansin. Pagkababa ng tawag, nanatili siyang nakatayo ng ilang sandali, nakatitig sa cellphone, matigas ang mukha, na para bang tumawid na siya sa hangganang wala nang balikan. Sa ibaba, iba ang takbo ng bahay. Nakaupo si Clarissa sa mesa sa kusina kasama si Rosalinda.
Walang malay na hinahalo ang isang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Makikita sa mukha niya ang pagod at pag-aalala. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, nagsalita siya. Hindi mo ba napapansing kakaiba si Sebastian nitong mga huli? Iba siya, masyadong malayo. Itinaas ni Rosalinda ang tingin, nag-isip sandali bago sumagot at maingat na pinili ang mga salita. Sa tingin ko, hinaharap lang niya ang pagluluksa sa sarili niyang paraan. Iba-iba ang pagdama ng bawat tao. Bumuntong hininga si Clarissa at nagpatuloy. Minsan parang nandito lang siya sa katawan na para bang laging may iniisip na iba. Sinubukan siyang pakalmahin ni Rosalinda. Ang mawalan ng mga magulang ay binabago ang lahat. Lilipas din iyan sa pagdaan ng panahon. Tumango si Clarissa, ngunit ang tingin niya ay nagpapahiwatig na hindi siya lubos na kumbinsido sa sagot. Dumating ang gabi ng walang malalaking pangyayari. Nanatili si Sebastian sa silid, halos hindi lumabas para sa hapunan. Inisip ni Clarissa na pagod lamang siya at ipinagpatuloy ni Rosalinda ang gawain, sinusubukang panatilihing kasing normal hanggat maaari ang kalagayan ng bahay. Ngunit may kung anong naroon sa hangin, isang hindi nakikitang tensyon na walang sinuman ang makapagpaliwanag. Sa sumunod na umaga, umakyat si Rosalinda upang linisin ang kwarto ni Sebastian. Gaya ng ginagawa niya araw-araw, bitbit niya ang mga panlinis nang mapansin niyang bahagya lamang nakasara ang pinto. Nang lumapit siya, narinig niya ang boses ni Sebastian sa telepono. Kusang loob siyang huminto. Mahina ang tono ngunit matatag, at dahil sa katahimikan ng bahay ay malinaw na umaalingaw-ngaw ang bawat salita. Kumpirmado na ba, darating ba ngayon? May sumunod na katahimikan at naramdaman ni Rosalinda na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kailangan kong personal na tumanggap, hindi pwedeng iba. Napigil niya ang hininga nang marinig ang sumunod na pangungusap. Binigkas ng malamig at walang pag-aalinlangan. Ngayong gabi mamamatay siya. Parang huminto ang mundo sa sandaling iyon. Umatras si Rosalinda ng isang hakbang, nanginginig ang mga kamay, at lumayo sa pinto nang hindi gumagawa kahit kaunting ingay. Sinakop ng takot ang buong katawan niya. Umiikot ang isip, sinusubukang unawain ang kanyang narinig. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan na para bang anumang maling hakbang ay maaaring magbunyag sa kanya. Iniisip niya kung tatawag ba siya sa pulis, kung babalaan ba niya si Clarissa, o kung tatakas na lang siya. Ngunit ang takot na hindi paniwalaan at ang posibilidad ng paghihiganti ang siyang pumigil sa kanya. Ilang sandali ang lumipas at binasag ng tunog ng doorbell ang katahimikan ng bahay. Nasa sala si Rosalinda at nakita niyang nagmamadaling bumaba ng hagdan si Sebastian. Binuksan nito ang pinto at tumanggap ng isang maliit at hindi kapansin-pansing pakete. Mabilis siyang pumirma at isinara ang pinto. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni Rosalinda, pilit pinananatiling walang emosyon ang mukha. Napansin ni Sebastian ang tingin niya at humarap, pinilit ang isang ngiti. Alam mo ba kung nasaan si Clarissa? Lumunok si Rosalinda bago sumagot. Nagpaalam siya na lalabas siya ng maaga ngayon. Sinabi niyang gabi na siya babalik. Tumango si Sebastian, halatang kontento. Mabuti. Nang umalis siya, nakaramdam si Rosalinda ng malamig na kilabot sa gulugod. Ang manatiling mag-isa sa bahay na iyon kasama siya ay biglang naging lubhang mapanganib. Bawat tunog ay ikinagugulat niya. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang trabaho, ngunit hindi humihinto ang isip. Masyadong seryoso ang kanyang narinig para baliwalain. Gayunman, kinakain siya ng pagdududa. Paano kung mali ang pagkakaintindi niya? Paano kung usapan lang iyon na wala sa tamang konteksto? Ginugol ni Sebastian ang natitirang oras ng araw na may kakaibang kalmadong kilos. Naglalakad siya sa bahay na para bang walang nangyayari, ngunit napapansin ni Rosalinda ang maliliit na detalye, ang sobrang pagiging alerto, ang mga mabilis na sulyap, ang paraan ng maingat na pagtatago niya ng isang bagay sa bulsa. Lalong tumitindi ang pakiramdam ng panganib. Ngayon, isang mabilis na pahinga. Para patuloy naming maihatid ang mga kwentong ito ng libre, hinihiling naming isaalang-alang ninyong mag-like at mag-subscribe sa channel. Magkomento ng salitang muling simula sa mga komento. Maraming salamat at ipagpapatuloy natin ang kwento. Habang sumusulong ang hapon at papalapit ang gabi, naramdaman ni Rosalinda ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Mabilis ang takbo ng oras
at may isang napakasamang bagay na malapit nang mangyari. Habang naghahanda si Sebastian para sa kanyang plano, nakikipaglaban siya sa loob laban sa takot, sinusubukang humanap ng paraan upang pigilan na ang bahay na iyon na matagal nang minarkahan ng pagkawala ay maging entablado pa ng mas malalang trahedya. Dahan-dahang lumipas ang hapon at pakiramdam ni Rosalinda ay pabigat ng pabigat ang hangin sa loob ng bahay sa bawat minuto. Iba ang katahimikan, hindi lamang kawalan ng ingay kundi isang palagiang pakiramdam ng pagbabantay. Habang nagpupunas siya sa sala, hindi humihinto ang isip. Iniisip niya si Clarissa, iniisip ang narinig niya noong umaga. Iniisip ang panganib na baka mali ang lahat ng interpretasyon niya. May mga sandaling ang pag-abot sa telepono at pagtawag sa pulis ang tila tanging makatuwirang pagpipilian. Sa iba naman, mas nangingibabaw ang takot. Paano kung walang maniwala sa akin? Naisip niya. Paano kung malaman niyang narinig ko ang lahat bago pa dumating ang sinuman? Sumagi rin ang ideyang umalis na lang, ngunit ang iwan si Clarissa sa ganoong kalagayan ay parang imposible. Nagpakita si Sebastian bandang huli ng hapon na may kakaibang katahimikan sa kilos. Naglakad siya patungong kusina at malakas na inanunsyo na siya mismo ang mag-aasikaso ng hapunan sa gabing iyon. Gusto kong magluto ngayon. Matagal na rin. Gustong-gusto ng nanay ko ang maghanda ng pagkain para sa pamilya. Pinaalis ang kusinera sa isang kumpas ng kamay at dagdag pa ni Sebastian, "Pwede ka nang umuwi ng mas maaga ngayon. Ako na ang bahala sa lahat." Nakaramdam si Rosalinda ng paninikip sa dibdib nang marinig iyon. Simple ang paliwanag, ngunit ngayon ay parang bahagi ng mas malaking plano. Wala si Clarissa sa bahay at ang ideya na mag-isa si Sebastian sa kusina ay lalo pang nagpatibay sa takot na pilit niyang kinokontrol. Nang magsimulang bumagsak ang gabi, lalo pang tumahimik ang bahay. Huminga ng malalim si Rosalinda, naghintay sa sandaling umakyat si Sebastian sa kwarto, at nagpa siyang kumilos. Dahan-dahan siyang naglakad patungong kusina na para bang anumang ingay ay maaaring magbunyag sa kanya. Binuksan niya ang mga kabinet, kunwari nag-aayos, hanggang sa makita ang isang transparent na bote. Maingat na nakasara, nakatago sa pagitan ng ibang gamit. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hawak niya ang bote sa loob ng ilang segundo, sinusubukang tipunin ang lakas ng loob. Kung nagkakamali ako, maaari akong magdulot ng napakalaking problema, naisip niya. Ngunit patuloy na umuukilkil sa isip ang mga salitang narinig niya kanina. Nang hindi na nag-isip pa, binuksan niya ang bote, ibinuhos ang laman sa lababo at pinatakbo ang tubig na para bang nais burahin ang anumang bakas ng kanyang ginagawa. Pagkatapos, pinuno niya muli ang bote ng tubig, maingat na isinara at ibinalik sa eksaktong parehong lugar. Bumalik ang takot ng buong lakas nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa. Mabilis niyang nilinis ang lababo, pinatuyo ang mga kamay, at lumabas ng kusina, iniiwasan ng anumang pagtatagpo kay Sebastian. Nagpasya siyang hindi mananatili sa loob ng bahay. Kailangan niyang hintayin si Clarissa at babalaan siya kahit pa mga hulugan iyon ng panganib na hindi siya seryosohin. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at lumabas, nanatili malapit sa tarangkahan. Minamasdan ang kalye, ramdam ang malamig na hangin ng gabi sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, dumating si Clarissa. Pagod ang itsura, mapungay ang mga mata, gaya ng isang taong pilit hinaharap ang sobrang daming sakit sa maikling panahon. Mabilis na lumapit si Rosalinda, may pagkaapurahan ng boses. "Clarissa, kailangan kitang makausap ngayon. Napakahalaga nito." Nagulat si Clarissa sa tono at sumagot, "Ano iyon? May nangyari ba?" Huminga ng malalim si Rosalinda at sinimulang ikwento ang lahat. Ikinuwento niya ang tawag na narinig niya, ang eksaktong mga salita, ang takot na naramdaman, ang pakete, ang bote. Gusto kanyang saktan. Narinig ko siyang sabihin na ngayong gabi, hindi ka makakaligtas. Mabilis na lumabas ang mga salita, halo-halo sa kaba at nerbiyos. Nanatiling tahimik si Clarissa sa loob ng ilang segundo. Pilit inuunawa ang narinig. Makikita sa kanyang mukha ang pagkalito at kawalan ng paniniwala. "Rosalinda, walang saysay ito. Kahapon lang sinabi mo na talagang apektado lang siya ng pagluluksa." Sinubukan ni Rosalinda na igiit ang sinabi. Iyon din ang inisip ko noon. Pero pagkatapos ng narinig ko, wala na akong pagdududa. Dahan-dahang umiling si Clarissa
Baka mali ang pagkaintindi mo. Minsan talaga kakaiba si Sebastian pero kapatid ko siya. Hindi niya gagawin yun sa akin. Ramdam ni Rosalinda ang pag-akyat ng desperasyon. Alam kong parang imposible, pero pakiusap maniwala ka sa akin. Huminga ng malalim si Clarissa at sumagot sa pagod na tinig. Sa tingin ko, lahat tayo ay sobrang apektado. Baka masyado ka lang natatakot. Tumingin si Clarissa sa bahay ng ilang sandali, nag-aalangan. Napansin ni Rosalinda na hindi siya ganap na maayos, tila marupok, marahil ay uminom upang maibsan ang sakit ng pagluluksa. Gayunpaman, nagpasya si Clarissa na pumasok. Kakausapin ko siya. Kailangan itong malinawan. Sinubukan ni Rosalinda na hawakan ang kanyang braso, ngunit maingat na kumawala si Clarissa. Magiging maayos ang lahat, huwag kang mag-alala. At pumasok siya, nanatili si Rosalinda sa labas, nanginginig ang mga binti. Ang tarangkahan ay tila naging hangganan sa pagitan ng kung ano ang kanyang napigilan at ng kung ano pa ang maaaring mangyari. Ang oras ay parang masyadong mabagal ang takbo. Bawat tunog mula sa loob ng bahay ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Tinanong niya ang sarili kung sapat na ba ang nagawa niya, kung ang pagpapalit sa laman ng bote ay talaga bang solusyon, kung dapat ba siyang humingi ng tulong ng mas maaga. Dahan-dahang pumasok si Clarissa, marupok pa rin dahil sa mabigat na araw. Bago pa siya makapagsalita, lumitaw si Sebastian sa pasilyo na may sobrang ngiti at isang tono ng boses na hindi akma sa bigat ng bahay. Buti at dumating ka. Sinadya kong ihanda ang hapunan ngayong gabi. Naisip kong makabubuti iyon para sa ating dalawa. Nagtaka si Clarissa sa biglaang kasiglahan, ngunit inisip na isa lamang itong pagtatangkang lumapit. Hindi mo na sana kinailangan pang mag-abala, sagot niya habang inilalapag ang bag sa upuan. Pinilit ni Sebastian na maupo agad siya sa mesa. Maingat na nakahanda ang mesa. May 3 plato na magkakaayos. Sumunod si Rosalinda, nag-aalangan, masusing pinagmamasdan ang bawat detalye. Sinadya ni Sebastian na hilahin din ang isang upuan para sa kanya. Buong araw kang nagtrabaho, karapat-dapat kang kumain kasama namin. Nagpasalamat si Rosalinda sa isang maikling tango at dahan-dahang umupo. Noon niya napansin ang isang bagay na nagpabaligtad ng kanyang sikmura. Walang inihandang plato si Sebastian para sa sarili niya. Agad itong nagpaandar ng babala. Sinubukan niyang magkunwari na walang napansin, ngunit nanigas ang kanyang katawan. Maingat na nagsalin ng pagkain si Sebastian, inilalagay ang mga bahagi sa plato ni na Clarissa at Rosalinda. Sana magustuhan ninyo. Ginawa ko ito tulad ng dati naming ina. Bahagyang ngumiti si Clarissa na dala ng alaala at nagsimulang kumain. Itinaas ni Rosalinda ang tinidor sa bibig, ngunit nagkunwari lamang na lumulunok, pinananatiling hindi bumababa ang pagkain. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pinagmamasdan niya si Clarissa sa bawat galaw, handang kumilos sa anumang kakaibang sinyales. Ilang minuto ang lumipas sa isang hindi komportableng katahimikan, tanging ang tunog ng mga kubyertos ang naririnig. Bigla, inilagay ni Clarissa ang kamay sa dibdib at nagsimulang umubo ng malakas. Umalingaw-ngaw ang tunog sa sala at tumayo si Rosalinda sa isang iglap, inihulog ang tinidor. Clarissa, ayos ka lang ba? Nanatiling nakaupo si Sebastian ng isang sandali, pinagmamasdan ang eksena sa isang tinging may halong pananabik at pigil na kasiyahan. Dahan-dahan siyang tumayo at nagsalita sa tunong hindi na nagkukubli ng anuman. Mukhang sa wakas ay nagkakaayos na ang lahat. Naramdaman ni Rosalinda ang lamig na gumapang sa kanyang katawan. Patuloy na umuubo si Clarissa, pilit hinahabol ang hininga. Si Sebastian ngayon ay mas kampante, ay nagsimulang magsalita ng hindi na iniisip ang magiging bunga. Ikaw ang laging may lahat. Ang bahay, ang atensyon, ang pabor nila. Panahon na lang bago ko ituwid ito. Sinubukan ni Clarissa na magsalita, ngunit pinigilan pa rin siya ng ubo. Nagpatuloy si Sebastian, mabigat sa hinanakit ang boses. Hindi mo alam kung ilang beses kong inisip kung gaano kasimple ang lahat kung may ilang bagay lang na natapos ng mas maaga. Maraming problema ang nalulutas ng mga hindi ka nais-nais na pangyayari. Saglit siyang tumigil at idinagdag ng malamig. Ganoon ang nangyari sa ating mga magulang. Isang maayos na planadong aksidente, isang pagkakamaling walang nagtanong. Nanghina ang mga binti ni Rosalinda, ngunit nanatili siyang matatag.
Unti-unting naging maayos ang paghinga ni Clarissa. Humina ang ubo hanggang sa tuluyang mawala. Itinaas niya ang mukha at hinarap ang kapatid sa isang matigas na tingin, ganap na naiiba sa mga sandali kanina. Talaga bang inakala mong gagana ito? Kumunot ang noo ni Sebastian, nalito. Ano ang ibig mong sabihin? Inilapat ni Clarissa ang mga kamay sa mesa at tumayo. Ayos lang ako, walang nangyari. Mabigat ang katahimikang sumunod. Tumingin si Sebastian mula kay Clarissa patungo kay Rosalinda, pilit inuunawa. Walang saysay ito. Noon nagsalita si Rosalinda, matatag ang tinig sa kabila ng takot. Talaga ngang wala dahil pinalitan ko ng tubig ang laman ng bote. Umurong ng isang hakbang si Sebastian, namutla ang mukha. Ano ang ginawa mo? Hindi inalis ni Rosalinda ang tingin. Narinig ko ang tawag mo. Narinig ko ang lahat. Hindi ko pwedeng hayaan itong mangyari. Hinawakan ni Sebastian ang ulo at naglakad pabalik-balik. Wala kang karapatang gawin iyon. Lumapit ng isang hakbang si Clarissa at malamig na sinabi, ang karapatang gusto mong agawin ay ang buhay ko. Bago pa makasagot o makakilos si Sebastian, ang tunog ng papalapit ng mga sirena ay humiwa sa hangin ng gabi. Napalingon siya sa pinto. Ano iyon? Huminga ng malalim si Rosalinda at sumagot, bago ako pumasok, tumawag ako ng pulisya. Hindi ako pwedeng sumugal. Tinangka ni Sebastian na tumungo sa likurang pinto, ngunit agad siyang napigilan. Mabilis na pumasok ang mga pulis, inutusan siyang huminto. Sinubukan pa niyang magpaliwanag, magtanggi, ngunit walang puwang para roon. Pinusasan siya sa harap ng dalawang babae, kapwa nasa estado ng pagkabigla. Kinuha ng isa sa mga pulis ang bote mula sa kusina at inilagay ito sa angkop na lalagyan. Ito ay daraan sa pagsusuri. Ikaw ay pansamantalang ikukulong habang iniimbestigahan ang kaso. Nanatiling nakatayo si Clarissa. Pinagmamasdan ng lahat habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Unti-unti pa lamang nagsasapol ang realidad. Lumapit si Rosalinda sa kanya nang maingat at marahang nagsabi, pasensya na sa lahat ng ito, pero hindi ako pwedeng manahimik. Tumingin si Clarissa sa kanya na may namumuong luha at sumagot, kung hindi mo ginawa iyon, wala ako rito ngayon. Inilabas si Sebastian ng bahay, patuloy pang sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Ngunit walang naging epekto. Nagsara ang pinto, iniwan ang isang kakaibang katahimikan, puno ng pagkabigla, ngunit may halong ginhawa. Ipinaliwanag ng pulisya ang mga susunod na hakbang, nagsalita tungkol sa investigasyon at tiniyak na sisiyasatin ang lahat ng maingat. Nang tuluyan na silang umalis, muling umupo si Clarissa sa mesa, nanginginig ang mga kamay. Nanatili si Rosalinda sa tabi niya, tahimik. Alam na binago ng gabing iyon ang lahat magpakailanman. Sa mismong gabing iyon, matapos muling mapuno ng katahimikan ng bahay, tuluyan nang bumigay si Clarissa. Ang pagkabigla ang pumigil sa kanyang damdamin hanggang noon. Ngunit nang magsara ang pinto at matapos ang lahat, biglang dumating ang bigat. Umupo siya sa sofa sa sala, niyakap ang isang unan at nagsimulang umiyak ng hindi na nagkukubli. Nawala na ang mga magulang ko at ngayon nawala rin ang kapatid ko. Lubos akong nag-iisa. Lumabas ang boses na mahina, basag, puno ng isang kawalan na tila walang hangganan. Dahan-dahang lumapit si Rosalinda, umupo sa tabi niya at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Hindi ka nag-iisa, nandito ako, hindi ako aalis. Hirap huminga si Clarissa, sinusubukang ayusin ang mga iniisip. Hindi ko kailanman inakala na mangyayari ito. Palagi kong inisip na sa kabila ng lahat, pamilya ko pa rin siya. Marahang hinigpitan ni Rosalinda ang hawak sa kanyang kamay. Minsan, natutuklasan natin na may mga taong malapit lang dahil sa pakinabang, hindi dahil sa pagmamahal. Tumango si Clarissa bilang pagsangayon, patuloy na umiiyak. Pakiramdam ko may kasalanan ako dahil hindi ko napansin noon. Matatag ang sagot ni Rosalinda, hindi itinaas ang boses. Wala kang kasalanan, nagtiwala ka, dahil likas lang ang magtiwala. Mahaba ang gabing iyon. Umiyak si Clarissa hanggang sa makatulog sa sofa at nanatili roon si Rosalinda gising tulad ng isang tahimik na tagapagbantay. Ni isang sandali ay hindi siya lumayo. Nang magsimulang magliwanag ang araw, nagising si Clarissa na namamaga ang mga mata at mabigat ang katawan, ngunit may kakaibang pakiramdam.
Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mamatay ang mga magulang, hindi na niya naramdaman na siya ay ganap na iniwan. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting nagsimulang muling ayusin ang takbo ng bahay. Hindi na ito tulad ng dati, ngunit dahan-dahan itong nakahanap ng bagong ritmo. Sinimulan ni Clarissa na personal na asikasuhin ang maraming desisyong dati iniiwan niya sa iba. Ang bahay na dati puno ng lungkot ay nagsimulang tumanggap ng mas maraming liwanag, mas maraming hangin, mas maraming buhay. Patuloy na naroon si Rosalinda araw-araw, ngayon ay hindi lamang bilang empleyada, kundi bilang isang taong may ganap na tiwala. Isang tahimik na umaga, habang nakaupo sa mesa ng kusina, sinabi ni Clarissa ng kalmado, "Napagpasyahan ko na kung ano ang gagawin ko sa bahagi ng mana na para sana kay Sebastian." Itinaas ni Rosalinda ang tingin, buong pansin. "Ayoko ng perang iyon, hindi iyon nagbibigay sa akin ng kapayapaan." Huminga ng malalim si Clarissa at nagpatuloy. "Ay padodonate ko ang lahat sa mga institusyong tunay na nangangailangan. Gusto kong may mabuting lumabas mula sa lahat ng ito." Tumango si Rosalinda, emosyonado. Malaki ang sinasabi niyan tungkol sa kung sino ka. Sa paglipas ng panahon, mas naging mahalaga pa ang papel ni Rosalinda sa bahay. Pinagkakatiwalaan siya ni Clarissa sa lahat ng bagay, mula sa mga simpleng desisyon hanggang sa pinakamasiselan. Sa maraming pagkakataon, nagsasalo sila ng pagkain, mahahabang usapan, at mga mahihinang tawa na unti-unting bumabalik. Isang gabi sa mga iyon, sinabi ni Clarissa ng taos-puso, "Ikaw na ang naging pamilya ko." Sumagot si Rosalinda ng isang pigil ng ngiti, ngunit puno ng kahulugan. "Kailangan ko rin iyon, matagal na akong walang kasama." Pagkaraan ng ilang buwan, dumating ang araw ng paglilitis. Sinubaybayan ni Clarissa ang lahat mula sa malayo, ngunit nagpasya siyang dalawin ang kapatid ng isang beses lamang. Pumasok siya sa silid na matatag ang loob, walang galit, ngunit walang takot. Iba na si Sebastian, lupaypay, ang tingin ay puno ng galit at pagkadismaya. Umupo si Clarissa sa tapat niya at nagsalita ng malinaw. "Naparito lang ako para tapusin ito sa loob ko. Pinili mo ang mga desisyon mo at ngayon ay hinaharap mo ang mga bunga." Sinubukan ni Sebastian na magsalita, ngunit nagpatuloy si Clarissa. "Hindi ko na dadalhin ang bigat na ito. Sinira ng inggit mo ang lahat ng natira sa pagitan natin." Tumayo siya at idinagdag, "Ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo." Umalis siya nang hindi lumilingon. Hindi nagtagal, natanggap ni Clarissa ang balitang natunton at naaresto rin ang lalaking tumulong kay Sebastian. Nang marinig iyon, ipinikit niya ang mga mata sa loob ng ilang segundo at nakaramdam ng isang tahimik na ginhawa. Hindi iyon tuwa, kundi ang pakiramdam na ang hustisya ay dumaan sa tamang landas. Sa pagdaan ng mga buwan, unti-unting nagbago ang mansyon. Nagkaroon ng mga bagong kulay ang mga dingding, naging mas maliwanag at mas kaaya-aya ang mga espasyo. Ang bahay, na dati puno ng tensyon at lungkot, ay tila muling humihinga. Naglalakad si Clarissa sa mga pasilyo ng mas magaan ang loob, at si Rosalinda ay laging nasa tabi niya. Isang karaniwang hapon, habang nakaupo sa balkonahe, minasdan ni Clarissa ang hardin at sinabi sa mahinahong tono, "Napakarami ng pinagdaanan ng bahay na ito, pero ngayon parang muli na itong buhay." Ngumiti si Rosalinda at sumagot, "Dahil ngayon may katotohanan na sa loob nito." Tumango si Clarissa, dama na iyon ang perpektong paglalarawan. Nagsimula ang kwento ng pamilyang iyon sa pagkawala, sinundan ng pagtataksil at sakit, ngunit nagwakas sa ibang paraan, hindi sa paglimot, kundi sa muling pagbuo. Magkasamang nagpatuloy sina Clarissa at Rosalinda, ginawang bagong simula ang isang trahedya, habang si Sebastian ay nanatiling nakakulong, hindi lamang sa likod ng mga rehas, kundi bilanggo ng sariling inggit na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng lahat. Salamat sa pag-abot hanggang dito. May inihanda kaming isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumalabas na ngayon mismo sa iyong screen. Kailangan mo lamang mag-click upang panoorin. Sa isang mundong napakaraming sakit ang lumilipas ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyo, mag-iwan ng iyong subscription. Malaki ang naitutulong nito upang patuloy kaming makapaghatid ng mga tunay na salaysay na nararapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood.
At kung maaari ibahagi, maaring tila maliit, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.